Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga napapanood nyo pong mga vlogs ko dito sa Autoruns, karamihan po dito ay yung mga daily experience po namin dito sa shop. Kanina po, meron po akong customer nang galing po dyan sa Pasig at dala-dala po nila yung kanilang Ford Fiesta na kulay red. Nabili po nila ito last year. Second hand po nilang nabili, napakakinis, magandang manakbo, pero after ng mga ilang linggo ay lumabas na po lahat ng problema. Dinala nila ngayon ito sa isang Ford specialist dyan po sa Cainta, sa may parting floodway. Ford specialist, pero ang dami niyang mga pinagagawa, tinap overhaul, ang daming mga pinalitan ng mga pangilalim, mga ball joints, mga tie rods, pati yung mga wheel hub, pinagpapalitan po lahat, mga bearings. Kamukat-mukat mo mga kapatid, ang may problema pala, nung i-check namin dito ay yung mismong transmission. Dahil ito po ay DCT, dual clutch transmission, kapag ka umaabante at kapag ka magmiminor, umiingay, iyon po ang inireklamo ng may-ari. So, sira ang kanyang DCT, medyo malaki ang magagastos, malungkot na umuwi ang may-ari nito dahil hindi pa niya kayang ipagawa. Ngayon, ito mga kapatid, hindi lamang po yung customer namin na to na babae pa naman siya ang nabiktima ng mga ganitong modus ng mga buy and seller. Alam nyo, para sa akin, hindi na ako believe dyan sa mga buy and seller na yan. Ang dami kong mga naging customer dito na buy and sell. Sa umpisa pa lang, tinatanggihan ko na. Kasi naman, ang gusto nila, puro remedyo lang. Remedyohan mo to, remedyohan mo to. Tapos yung pintura, yun lang ang bubugahan. Kung ano lang yung may gas-gas, yun lang daw ang kanyang ipapaayos. Di siyempre, makalipas lang ng mga ilang linggo, magmamapa na yan, patsi-patsi na yan. Pero siyempre, kayang-kaya nilang pagandahin bibili sila ng medyo maayos na sasakyan, maayos ang itsura, pagagandahin nila, i-retouch nila, pero yung mga sira nun, tinatago talaga nila. Ngayon, mabibili mo yan. Ano ngayon ang mga dapat mong gawin para ikaw ay hindi mabiktima nitong mga manlolokong buy and sell? Marami-rami na po sila ngayon dahil nagiging hanap buhay na po kasi nila ito. Sana naman, kung gagawin mo yung hanap buhay, ay hindi ka naman makakaperwisyo ng mga taong bibili ng ibinebenta mong sasakyan. Okay, ano ang unang-una mong dapat gawin kapag bibili ka po ng isang second hand na sasakyan? Una po, huwag kayong masisilaw doon sa ganda ng itsura. Kahit pa sabihin mong maganda ang kaha, maganda ang pintura, mabango yung loob ng sasakyan, dahil yan nga ang ginagawa ng mga nagbabuy and sell Talagang pakikinisin nila yan at itatago nila lahat ng problema. Mga kapatid, marami na tayong narinig ng mga malalagim na karanasan ng mga nakabili ng sasakyan na ito. Yung kabibili mo lang, naputulan ng timing belt, o kaya naman, karna pala yung nabili mo, yung palang nabili mo ay wala talagang original na papeles, pineki nila yung mga dokumento, marami na pong ganyan. Kaya ang unang-unang gagawin nyo po ay hanapin nyo ang history, tanungin nyo ang history ng sasakyan. Hanapin nyo yung mga original na documents at dapat iyan ay maipacheck nyo kagad sa PNP, doon sa kanilang clearance. Kailangan mayroong kayong kasamang mekaniko na magche-check talaga ng sasakyan na ito. Isa-isahin po natin yan. Doon po sa history, malalaman nyo kung gaano na ang edad ng sasakyan. Ngayon, ang susunod nyong titignan, yung milyahe na kanyang tinakbo. Kung halimbawa po, ang edad ng sasakyan ay 10 taon na. Tapos, ang milyaheng tinakbo niya ay 30,000 kilometers lang, magduda na kayo. Ngayon, kung halimbawa naman, bagong-bago yung sasakyan, at ang kanya namang tinakbo, halimbawa, 2 taon pa lang yung sasakyan, at tumakbo na ito ng 100,000 kilometers, huwag nyo nang bibili niyan, laspag yan. Malamang yan ay ginamit sa Grab, ginamit sa Uber, ginamit na pang-deliver, yung mga lalamove na yan, no? Yan ay tatakbo talaga ng mahabang-mahaba, na yan ay masasabi nating laspag na at gamit na. Lahat ng umiikot sa sasakyan na yan. Lahat ng gumugulong. Siyempre, yung makina, umiikot yan. Lahat ng mga pyesa ng mechanical niyan ay umikot na yan 100,000 kilometro na pala ang kanyang naging trabaho doon sa dating may-ari. Mula doon sa unang sulyap nyo sa sasakyan na yan, hanggang sa magkausap na kayo ng may-ari niyan sa online, at nagkita na kayo, at nagkamayan na kayo dahil nagustuhan mo na yung sasakyan, nako mga kapatid, napakaraming patibong po ng mga nagbabuy and sell. Hindi naman lahat, pero bihira po talaga. Yung talagang cooperative sa mabuting bagay ng mga buy and seller. Halimbawa, ano yung cooperative? Kapag ka inaya mo siya, sir, pwede bang ipacheck natin sa kasa
yung sasakyan. Dahil magkano lang naman ang check-up sa kasa. Biro mo, kung makakabili ka, nagagastos ka ng daan-daang libo doon sa sasakyan na bibilin mo, what is yung magkano lang naman yung babayaran mo sa kasa? Halimbawa, pina-check up mo o kaya sa isang kilalang shop, ipina-check up mo doon at nagbayad ka lang naman ng 2,000, 3,000. Sa kasa, nagpapabayad sila ng 2,000 sa scan. Magkano lang yung 2,000 na yon kung ikaw naman ay hindi maloloko? Kasi mga kapatid, kung halimbawa, hindi cooperative yung nagtitinda ng sasakyan at hindi siya pumayag na madala nyo sa mekaniko or madala nyo sa kasa, huwag nyo nang bilhin yan. Sigurado may itinatagong problema yan. Napakaraming mga nagbabuy and sell talaga na hindi mo maaasahan lahat ng kanilang sinasabi kung totoo ba o hindi. Unang-una, binibili lamang nila yan, nag-i-scout sila sa maraming lugar para makabili ng mga sasakyan na ibebenta nila at ibabuy and sell nila. Unang-una, hindi nga nila alam ang history niyan. Ngayon, marami din naman sa mga kasa, bilangin mong lahat ang mga dealership dyan na tumatanggap ng trade-in. Yung mga itine-trade-in ng mga sasakyan na yan, ipinapasa din nila sa buy and sell yan. At karamihan nga po, nung mga tumatanggap ng trade-in na yan, ay yung mga buy and sell din mismo na nandiyan sa labas ng dealership. Kilala ba nila yung may-ari? Alam ba nila kung ano yung history ng sasakyan? Siyempre hindi. So anong gagawin nila? Ipapaayos nila yan, remedyo, pati sa pintura, o kaya papipinturahan nila ng hilamos lang na pambenta. Marami pong ganyan. Maniwala po kayo sa akin dahil na-experience ko na po, nakaharap ko na po yung maraming mga buy and seller na yan. Meron nga, kaibigan ko pa, na gusto niyang remedyohan ko lang, yung mga pang-ilalim, i-press ko lang, yung mga tie rod, pati yung mga ball joint. Hindi po ako pumayag. Kasi kawawa po talaga yung makakabili ng sasakyan na yon. So, mula noon, hindi na siya nagpagawa sa akin. Kasi ang habol lang din naman niya, mapakinabangan niya yung shop at maremedyohan yung mga sasakyan na ibinebenta niya. Hindi po tayo payag dyan. Kahit sabihin mo na luma or brand new ang binili mong sasakyan, malaking investment po yan. Hindi biro yung inipon mong pera para marigaluhan mo ang sarili mo ng sasakyan. Napakalaking achievement po kasi na ikaw ay makabili ng sasakyan na magagamit mo, hindi lamang ikaw, pati yung pamilya mo. Tapos makakabili ka ng mga sira-sirang sasakyan na ito. So bago ka bumili, nandiyan naman ang internet, tignan mo rin kung yung modelo ba at yung brand ng sasakyan na bibilin mo, iyan ba'y maayos? Baka naman sa reviews niyan bago pa yung sasakyan o 2 taon pa lang nagamit ng mga original na owner, ang dami ng problema. Dapat i-check nyo muna yung mga reviews din ng mga sasakyan na yan na bibili nyo dahil yan ay second hand na. Minsan nga third hand pa. Minsan nga fourth hand pa. Bakit? Usong-uso kasi dito sa atin yung mga open deed of sale. Ibebenta ng original na may-ari, open deed of sale. Mabibili ngayon ng isa, open deed of sale. Mabibili na naman ng buy and sell, open deed of sale. Tapos aalisin niya na yung luma. Kasi nandoon naman din yung ID at pirma nung original na may-ari. Nagagawan po nila ng remedyo yan. Kaya akala mo tuloy, first owner or second owner yung binilan mo. Yung pala, pang-4 na siya, pang-5 na siya. So ano ang mangyayari sa'yo? Laspag ngayon ang mabibili mo. Pati yung kalokohan nung buy and sell na nagbenta, kasama yun sa nabili mo. So ibig sabihin doon mga kapatid, mahirap talagang bumili ng matino na sasakyan kapag ka second hand. Pero marami din naman yan. Maghanap kayo nung talagang mga nagtitinda ng mga sasakyan na may sarili talaga silang pwesto. Hindi yung nakikipwesto marami po yung may sariling pwesto at marami yung mga ibinebenta nilang mga sasakyan na minsan covered pa talaga ng bangko. At kapag ka nakita nyo na yung magandang sasakyan at magaling na buy and sell na inyong pagtitiwalaan, tignan nyo rin sa internet yung kanyang market value, yung kanyang regional value. Kasi po mga kapatid, para makatawad ka ng maayos doon sa nagbebenta, baka naman mura na pala yung sasakyan na binibili mo, pati yung modelo niya, pati yung taon ng sasakyan na yan, ang taas-taas pa ng benta nung nagbabuy and sell. Teka, iwas ka muna rin. Kahit sabihin mong magandang-maganda pa yan, maloloko ka naman sa presyuhan. Kaya dapat alam mo rin yung market price talaga nung bibilin mong sasakyan. Kaya nga po nung in-interview ko po si General Mata, si Brigadier General Mata ng PNP HPG, ang sabi po niya, isa sa pinakamagandang pwesto or place para kayo ay magbayaran ay diyan sa mga financial institution, sa mga bangko. Diyan po kayo magbabayaran. At doon sa bangko na yon, maraming mga witness doon na makakakita ng inyong bilihan. At saka mga kapatid,
kapag ka po nagkaroon ng ganyang klase ng bilihan, dapat sana mayroon kayong kasulatan na kung ano man yung magiging issues nung sasakyan na ibinenta niya ay sasagutin ng seller. Pero parang wala yatang ganun, no? Ngayon kasi talagang pagka nagbenta ng second hand, as is where is ang usapan. Kaya itong mga gustong magkaroon ng second hand at sobrang excited, sila ngayon yung nakakabili talaga ng mga dispalinghadong sasakyan na ibinebenta nitong mga manlolokong buy and seller na ito. Meron akong nakausap na Grab driver, dito siya sa Antipolo nakabase, naghahatid siya Baguio. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses siyang nagbabagyo. Yung mga Grab na yan, kayang tumakbo niyan na 200 kilometers a day sa loob ng 24 oras na bumabiyahe sila. O kung araw-araw 200 kilometers, yung ilang 100,000 kilometro na yan, sandali lang sa kanila yan. Tapos mabibili mo. Kaya mo naman kasi mabibili yan, pinapapihit nila yan, tinatampered po nila yan. Kaya biro mo, 5 taon na yung sasakyan, ang tinakbo, 10,000 lang. O bakit 5 taon? Kasi pwede na ulit silang kumuha ng panibagong unit. Makakautang na naman ulit sila sa bangko, makakapag-loan sila. So itong pinang-grab nila na yan, ibebenta na nila ulit yan. Nagmamadali ka ngayon, excited ka kasi maganda pa talaga yung itsura niya. Pero ang hindi mo alam doon, laspag na po pala yung makina, yung transmission, pati yung kanyang mga pang-ilalim. Kaya ang pinaka-importante doon, mga kapatid, kung talagang bibili ka rin ng mga second hand na yan na naka-display or may nakausap ka talagang nagba-buy and sell, dapat matagal ang test drive. Hindi po pwedeng doon ka lang iikot-ikot sa vicinity ng kanilang area. So ikaw naman ngayon, dahil traffic, ayaw mo na rin namang umikot ng malayo. Pero mga kapatid, napaka-importante po ng test drive. Once na paandarin mo na ang sasakyan, ini-start mo yan. Kapag uminit na yan, diyan na ngayon maglalabasan yung mga issues niyan. Sa transmission, yung kaldag, o kaya naman sa umpisa, walang reverse, o kaya pag nilagay mo sa drive, may delay, mga 3 seconds bago gumana yung drive mo, bago mag-forward. Ganon din sa reverse, minsan 5 seconds. Tapos nililito-lito ka, nililibang ka ngayon nung seller. Keso kung ano-ano ng mga kinikwento, nako, mag-ingat po kayo dyan. Kasi po, hindi normal yon na kapag nilagay mo sa drive, ay 3 seconds bago umandar, bago mag-forward. Di po, sandali lang yun. Siguro 1 second or 1.5, dapat yun ay kabit ka agad. Yung iba nga, sakto, paglagay mo sa drive, kapit ka agad yung drive doon, pati yung reverse. Ngayon, kung may delay yan, huwag nyo na pimbibili niyan. Ngayon, sasabihin sa inyo, ay hindi pa kasi napalitan yan ng fluid. Pag napalitan po ng fluid yan, okay na yan. Ayan. Marami pong patibong dyan. Kaya pag bibili po kayo ng sasakyan, hanggat maaari, magsama kayo ng mekaniko. Hindi nyo naman kailangan yung sobrang galing na mekaniko. At least yung marunong lang ding mag-drive ng automatic. Kasi karamihan ngayon ng nagiging problema ng mga sasakyan ay itong mga automatic transmission. Isama mo na doon, kung yan naman ay mekaniko, yung blow-by. So pag blow-by, madali rin niyang malalaman yan. Pati yung tilamsik ng langis. Ngayon, kailangan yung i-drive yan, i-test drive yan na medyo malayo para malaman mo din kung yan ay sliding na o hindi pa. Kasi kung hindi mo mapapatakbo yan ng medyo mabilis, siyempre, hindi mo makikita yung top speed niya o makakabili ka ngayon ng sliding. Magkano ngayon ang bayad kapag ka ikaw ay nagpa-overhaul ng transmission? Pinakamura po, 50,000, 55,000 o tapos binili mo, yun lang ang pera mo. Diba? Wala ka ng pampagawa. O ano ngayon mangyayari sa sasakyan mo? Maghihinagpis ka ngayon. Samantalang itong nagtinda sa'yo na alam niya talaga ang problema na ibinenta niya, happy na siya. Diba? Kasi nakabenta na siya. Kumita pa siya siguro ng malaki. Kung meron ka ng sasakyan ngayon at maayos-ayos naman, at gusto mo lang mag-upgrade ng sasakyan, kung bibili ka po talaga ng second hand, ay dapat talaga maging maingat ka. Kasi po, kung makakabili ka talaga ng dispalinghado at sira-sirang second hand, pero napakaganda naman ng itsura, kalbaryo po sa'yo yan. Ngayon, kung upgrade at upgrade lang naman talaga ang gusto mo, edi mag-try ka ng mag-brand new. O wag mo na lang bilhin talaga yung sobrang mamahaling mga brand new na mga sasakyan. Mag-try ka na, ikaw na ang magpapaluma doon, hanggang sa iyo na magkaroon ng problema. Pero yun nga lang, kapag ka masisira na kasi ang mga sasakyan na yan, ang unang-unang nasa isip ng mga may-ari niyan ay ibenta para hindi pumutok sa kanila yung mga problema. Sana hindi ka ganun. Paayos mo na lang at kung sakali mang ibebenta mo, ang makakabili nun ay matutuwa at magpapasalamat po sa iyo. Kung meron po kayong gustong sasakyan, pumasyal po kayo dito sa Autorans at bibigyan ko po kayo ng mga tips. At kung na-check nyo na yung sasakyan na bibili nyo, punta lamang kayo dito, i-video nyo siguro,
or i-test drive nyo, bago nyo bilhin, punta muna kayo dito sa amin or tawagan nyo ako bago kayo magbayaran at ako po ang magbibigay naman sa inyo ng recommendation kung dapat nyo na yung bayaran. Ngayon, hindi masyadong masaya yung gabi natin ngayon, pati yung araw natin ngayon kasi po, karamihan ng mga nasawi doon sa aksidente dyan sa SCTEX ay karamihan po yung mga bata na taga rito sa Antipolo. Napaaga po ang kanilang pamamaalam sa mundong ito dahil po sa isang malagim na aksidente. Ngayon mga kapatid, kaya ako lang naman gustong isingit ito, samahan niyo po ako na magbigay ng mga kuro-kuro at mga suhestyon, hindi lamang sa ating gobyerno, maging doon sa mga nagpapatakbo ng SCTEX, pati yung ibang mga highways po na yan, at doon sa mga gumagamit po ng mga highways po na yan. Kasama na rin po tayo ron. Dapat po siguro talaga ay ipatupad na yung lahat ng mga sasakyan na nandyan sa mga highways na yan ay may mga RFID na. Kasi karamihan po ng mga walang RFID, nakikipagsiksikan sila doon sa mga malalaking sasakyan na yan, sa mga truck, sa mga bus. Kasi po halos lahat ng mga trucks and buses po na yan ay nandoon sa right side, no? Doon sa outer side na yon, sa gilid, doon sila nakalinya sa lane na yon. Kaya lang, itong nangyari po dito sa SCTEX, 2 lanes pa lang kasi yun eh. Hindi pa sila dumating doon sa malawak na portion nung pinaka-toll plaza, yun yung medyo malawak na 4 lanes bawat side. Kasi yung going north at yung going south, 4 lanes dito sa going south at 4 lanes din naman doon sa going north. Nandito pa sila doon sa pinakaliig, no? Yung 2 lanes lang, kaya nagkaroon ng choke point po doon. Siguro dahil nga po sa bakasyon, holiday, maraming pupunta ngayon sa norte dahil napakabilis ng makarating sa Baguio City. So nag-traffic po dyan. So nung nag-traffic doon sa 100 meters away, doon sa 2 lanes na yon, 100 meters away, bago doon sa pinaka-toll booth no? Nag-traffic na doon, napuno na yon. Ito ngayong mga nakalinya dito sa 2 lanes, yung mga na-aksidente nandito at nabangga nga ng bus. So ang sabi nung mga pulis ay nakatulog daw. Bakit? Wala ba siyang kasamang konduktor? Hindi ko po inaano yung investigasyon na. Ang iniisip ko lang doon, nakatulog siya, pero nandun siya sa tamang lane eh. Meron diyan nakatulog, nahuhulog talaga doon sa di ba? Doon sa gilid ng kalsada. Anyway, yan ay aksidente. Sana yung kahabaan na yon, yung lawak na yon na 100 meters doon sa toll plaza, extend pa sana nila. Gawin sana nilang at least 1 kilometer yung layo na ganung kalawak. Para kung ano't ano man ang mangyari, hindi ngayon magkakaroon ng bottleneck doon bago dumating doon sa malawak na espasyo ng toll plaza. At kung mauulit pa yung ganyan, makakapwesto na ngayon itong mga maliliit na sasakyan dito doon sa pwesto lang talaga ng maliliit. At sana po lahat ng mga sasakyan, sabihin na natin itong mga maliliit na sasakyan, maglagay na po kayo ng inyong mga RFID para hindi kayo mapipilitang pumila doon sa cash lanes. Kasi po, dito sa Bukawi, going south, yung galing ka ng Pampanga sa Bukawi, makikita nyo talaga yung mga malalaking trucks, mga buses nandito sa right side, at makikita nyo yung mga maliliit na sasakyan na walang RFID nakikipagsiksikan doon. Samantalang napakaraming toll booths dyan sa Bukawi. Walang nagpupunta doon sa mga toll booths dahil hindi naman peak season. Walang pumupunta doon at yung mga walang RFID nandito. Paano kung maulit na naman yung, sabihin na natin, hindi siya talagang mabilis o nawalan lang ng preno. Ang lalaking truck niyan, ipit ka talaga dyan. Nangyari na po itong aksidente na to. Sana dagdagan pa ng management ng SCTEX, ng highways na yan, yung mga signs, yung mga warning signs na kailangan mo nang mag-reduce ng speed. 1 kilometers away pa lang or 2 kilometers away pa doon sa toll plaza, dapat may mga warning signs na po yan na kailangan mo nang mag-reduce ng speed. Or maglagay talaga kayo ng mga bagay na makakakuha ng atensyon ng mga driver kahit na iyan pa ay nakakatulog. Di ba? Maglagay kayo ng maraming mga signs doon na mababasa rin ng mga pasahero in Tagalog na lang na bago ka makarating doon sa toll plaza, nakalagay, o gisingin nyo yung driver, tingnan nyo yung driver nyo, baka iyan ay nakakatulog na. Hindi naman masama yun. Malaki, ano ba yun? Bawal ba yun na maglalagay ka ng ganong karatula doon? Na yung mismong anak mo, pag nabasa yun, tay,
O, gising ka na daw, sabi nung karatula. Malapit ka na doon sa toll booth, malapit ka na doon sa toll gate. O, kaya maiiwasan po yung aksidente, pero wala namang nakalagay na gano'n. Meron lang, reduce speed now, ano? Pay toll, parang yun lang yung mga nakalagay doon. O kaya yung mga guhit na madadaanan mo na maingay para magising ka, yun lang naman ang gigising sa'yo. Pero doon sa mga malalaking bus at malalaking mga trucks, baliwala sa kanila yun. Sa mga kotse, walang problema. Pero yung mga malalaki ang gulong, baliwala yun. At isa pa, mga kapatid, sana yung 1 kilometer bago dumating doon sa toll booth or doon sa toll plaza, 1 kilometer na yon, dapat naka-reduce na siya ng speed. Malayo pa yon, yung 1 kilometer na yon. So dapat ang speed niya ay 80, kasi sa bus naman 80 lang talaga eh. 80 pababa na ng pababa yun. Bago mag 1 kilometer, mabagal ka na, pwedeng nasa 70 ka na lang. Di ba? Dapat mayroon silang camera para pagdating doon sa toll booth, pwede mo nang hulihin, pwede mo nang tikitan yan. Pwede mo nang issuean ng violation ticket kasi dapat doon pa lang sa highway na ang dapat natakbo lang ng mga buses na yan ay 80 maximum, tumakbo ka ng 100, huli ka na dapat talaga doon eh. Siguro itong bus na to mabilis to. Kasi kung mabagal yan, makakapreno pa yan eh. 'Di ba? Makikita naman ng konduktor yan. Oo, malapit na, malapit na. O 'di ba? Kaso baka talagang mabilis. Baka nga ito'y nawalan ng preno. Ito namang sinasabi ko ay baka lang. Yan naman ay opinion lang natin pagdating sa bagay na to. Pero yan ay malagim na aksidente. Tayo po ay nakikiramay sa mga pumanaw, sa mga nasawi, at doon sa mga naiwang pamilya. Pero mga kapatid, kung halimbawa lang talaga, nandyan na kayo, hindi nyo maiwasan talaga na mapila diyan sa traffic, diyan sa mga highways po natin. Ito ang sasakyan mo. Kapag ikaw ay nakapila na dyan at medyo mabagal yung galaw, every time na nakahinto ka, pihitin mo sa kanan kung yun yung papunta na sa island at pihitin mo naman sa kaliwa kung yun ay papunta dito sa pinaka-center island. Para naman kung ano man ang mangyari, banggain ka sa likod at wag magbigay ka ng distansya doon sa nasa harapan mo, at least 2 meters. Kung sakali man magkabanggaan, nakalikong ganito ang gulong mo, kaya ganun lang ang sasakyan mo. Hindi ka masasandwich. Kasi hindi mo naman alam kung may babangga talaga doon sa likod nung nasa likuran mo pa. At yung nasa likuran pa niya, at least, ang gulong mo nakaganyan. Kung ano't ano man ang mangyari, tutulak ka lang pag ano nun. Kung tumama ka pa dito sa harapan, kaunti lang yan, at matutulak ka lang talaga. Hindi ka masasandwich. Paano kung abante? Tiyagain mo na yan. Halimbawa, abante na, ikot mo lang naman, 3 ikot lang naman yan, yung pinakamarami. Diba? 1, 2, 3, minsan nga 2 kalahati lang, nakasentro na yan. Pag hinto mo ulit, punta ka ulit doon. Dahil dito kasi nininervyos na tayo. Nagkaroon na tayo ng phobia dito sa nangyari na yan. Kasi hindi mo naman alam kung may babangga talaga sa likod mo. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po magkasama-sama pa tayo ng mahabang panahon at makapagbigay pa po ako ng maraming mga tips at maraming mga tutorials pagdating po sa pag-aalaga natin sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong lahat.